Done, early morning run. Tulog na tayo. Is it your lucky number or is it your sad number? Kasi today ay may natanggap ka na masamang balita na hindi mo alam kung paano mo haharapin. Ako, alam mo kung paano mo haharapin yan. Isipin mo lang na matatapos at matatapos din lahat ng mga masasamang nangyayari sa paligid natin or yung mga nakakalungkot na pangyayari ay mapapalitan din ng kaligayahan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero susunod na mga araw, diba, umasa ka at maging positive ka na maaayos din at matatapos din ang lahat. Dapat ganyan ang mindset. Nga, medyo mabigat kasi ang ating story for today. At for sure, kung may nakapakinig ng kwento natin kanina o nakapanood ng story ni Ann na sexually abused siya, for sure kung merong nakarelate dito, nabalikan na naman yung nakaraan. Kasi nga sabi ko nga kanina, di ba, hindi siya basta-basta maibabaon talaga sa limot. Minsan akala mo okay na pero biglang susulpot na naman, babalik at babalik sa mga alaala mo. Kasi yung trauma na yan, walang timestamp kung kailan, di ba? At wala ding formula kung paano mo ibabalik sa nakaraan. Hindi ka naman pwedeng maglakbay sa nakaraan para baguhin, di ba? Kaya napakahirap kapag ganito, lalo na kung nangyari ito nung kabataan mo. Kasi napakahalaga po sa atin ng ating childhood. Kapag meron tayong childhood na hindi maganda, lagi nating maaalala. At sabi nga, may impact daw yon. Di ba sabi ng mga doktor, kung ano yung attitude mo ngayon, sometimes nangyayari yan dahil dun sa impact nung nakaraan. Kung namolestya ka ba, nabugbog ka ba, marami bang nangyaring hindi maganda nung childhood mo. Tapos ngayon, bumabalik at bumabalik siya. Yung attitude natin minsan, nagdedepende sa nakaraan natin. Diba? So minsan may mga nakaraan talaga na sinasabi nila, nakaraan na yun tapos nakalimutan mo na. Kaso hindi kung pwede lang sanang ganun kadali. Kaya anong dapat natin gawin? Diba? Kailangan natin ng self-care at alalahanin natin na ito ay parte ng nakaraan natin. Ang pinakamahalaga pa rin sa buhay natin ay ikaw. Ikaw mismo kasi you are the most powerful. Diba? Compared dun sa mga napagdaanan natin sa buhay. At just be patient. In time, baka sakaling humupa ang sitwasyon. Though hindi na yan talaga mabubura. Pero in time, kahit paano, lumalakas tayo at mas nakakaya na nating labanan yung pain na dulot sa atin nung nakaraan. At sometimes, we need to cut off people in our lives. Alam niyo, napakahalaga niyan. Hindi lang sa pangmumulestya. Kapag binagawang hindi maganda sa atin ng isang tao, it's okay to forgive. Pero ako, I believe kasi na makakatulong sa pagkatao mo, sa peace of mind mo, kung you cut off people in your lives na sobrang nakasira sa buong pagkatao mo at yung effect sa'yo ay hindi maganda. Nasa sa'yo yan. Ikaw at ikaw pa rin na magde-decide kung sino yung mga taong gusto mong magstay sa buhay mo at kung sino yung mga taong gusto mong i-cut off sa buhay mo dahil hindi sila nakakatulong sa buhay mo. Aminin na natin, di ba? May mga taong hindi helpful sa buhay natin. So, you just have to let it go. After all, it's your life. Diba? And you only have one life to live. Diba? Mas maganda na live in peace. O hilo sa mga nasa gitnang silangan na, Ate Irene, matulog ka na dyan, ha, sa Dubai. One day pala pag-alis namin ni Kara ng Dubai na bumaha, no? Ang lalim ang gantuhod, yung mga dinaanan namin yung street, nakita ko. Lubog. Ewan ko, alam nyo kahapon, nag-trip ako, kausap ko na naman si Kara, ano kami sa opisina ko, sabi ko, mag-book ka ng ticket, alis tayo ulit. Saan? Dubai ulit, sabi ko. Ewan ko, nag-i-enjoy talaga ako dyan sa Dubai. Ang sarap ng pagkain, daming vegan restaurants. Sorry, hindi restaurant, restaurants. 2 syllables, restaurants. Arte? Hindi broccoli, broccoli. Pak, 2 syllable. Broccoli. Ay, binabati ko ha. Alam niyo sa gym namin, kanina, natutuwa ako kanina may lumapit sa akin. Sabi sa akin, you mentioned the last time that we saw each other sa gym, you were a vegetarian.
How to become one. Ako, may nahawa na ako. Usang gala. Eto na talaga, dumadami na tayo. Sabi ko, I'm no longer a vegetarian. I'm now a 2-day-old vegan. Sabi, hindi ko alam kung kaya ko ituloy ito. Papanggana, oh. Oh, hindi ko alam mga panggana. Ang hirap pag psychological yung dahilan mo bakit ka nag-change ng diet, mga panggana. Ang hirap, oo. Kanina, binilan ako ni Kapitan Sisa ng grilled cheese, tinitigan ko lang. Tapos tinawag ko si Sir Toy. Sir Toy, bakit, sir? Nguyain mo nga to para sa akin. Kasi kwento mo na lang yung lasa, sabi ko. Hindi ko naintindihan yung kwento ni Kuya. Ano ba, minibus o manilabas? Wala, di ba? Dati may Manila bus, no? Anong gagawin mo, Roland, pag biglang dumating yung Manila bus? Magtatago ako. Hindi ako paalis, eh. Kayo. Eto malapit, oh. Sabi, oh. Yung nag-sleepwalk daw pero nagprito ng itlog sa kusina. Malapit yan, eh. Nakumain na rin tulog, no? Ganon, oh, T-Rex, yan, oh. Di ba? May alaga akong T-Rex, Kara pangalan eh. Tapang nun. Malupit yung T-Rex ko. Di ba? Jumping T-Rex yan. Jump! Ganon. Panapi ko kakainin niya ako. Oh yeah, makakarating na naman sa papartan nyo na naman sa kanya. Wala kayong tayo nga nag-uusap-usap dito eh. Wag nyong parating sa kanya kasi malaman niya na na di ba yung plano na magkaroon ng magic ang Totoo nga, magma-magical show kami. Siya nga yung diba? Ano kaya ang tunog ng dinosaur, no? Kasi alam natin yung kanilang itsura dahil nakakita naman tayo ng di ba, ng mga buto nila, di ba? Oo.